Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa San Miguel Beermen dahil gusto nga nilang kunin. Ito pong si Jordan Heading, yes, namamata at nababalita at narurumor na rin mga kabrods na ito pong SMB na gusto na rin mag-rebuild ng panibagong lineup. Kaya ito na nga, from Converge Fiber Xers na nagbago ng Converge this season ay walang iba kundi ito pong si Jordan Heading. Sila yung mga nagbago sa Converge like itong si Alex Stockton. Bakit mga kabrods? Bakit nabago yung Converge? Dahil simulat sa una na pagpasok ni Jordan Heading dito po sa Converge, naging stable. Ito pong Converge Fiber Xers, nasa top 5 sila mga kabrods palagi ng Commissioner's Cup this season. So hindi sila bumababa ng top 5. Ang kaso nga lang, dito sila nabanatan ng Rain Ocean Elasto Painters, kaya ito yung nagresulta ng kanilang pag-exit sa quarterfinals. Pero kahit ganun, nakapasok pa rin sila ng playoffs round. Kahit ganun mga kabrods, naipakita nila kung ano yung naging improvement ng Converge Fiber Xers. Kaya isa sa mga nagpa-improve doon, ito pong si Jordan Heading, yes. Dahil ito, syempre, alam din naman natin yung kakayahan ng isang Jordan Heading from ibang bansa to PBA. Grabe na rin yung pro experience na ito po ni Jordan Heading. Kaya ito pong 6'2" shooting guard na ito ng Converge Fiber Xers, well, isa talaga ito sa mga tirador ng Converge. Kaya ito, yung mga nakakalaban nito ay talagang napapakamot ng ulo na lang. Diba nga, napagilas Pilipinas na nga rin ito. Dati, diba mga kabrods, kinuha pa ito. Nire-recruit pa ito kahit hindi pa ito naglalaro ng PBA. So, ganyan kagaling ito pong si Jordan Heading mga kabrods. Kaya ito, sa SMB, alam naman natin, ang dami na nilang gustong i-trade. Sina Jericho Cruz, Enciso, ito pong sina Chris Ross. Dahil diba, ito yung mga ayon sa mga reports and rumors ng mga FB pages natin and as well as Mr. Snow Badwa. Pero syempre, kahit ganon, magkakaroon naman ng magandang epekto ito sa SMB kahit early exit sila this Commissioner's Cup. Pero alam din naman natin pag nag-rebuild kasi ang SMB, grabe, they will come back stronger mga kabrods. Kaya ito pong si Jordan Heading, kung makuha nila ito, well, isa ito sa mga magandang kombinasyon ng backcourt rotation ng SMB kapag pinagsama mo ang isang Jordan Heading at isang CJ Perez sa iisang koponan. Hindi rin naman basta-basta ito pong si Heading. Ang Converge nga na hindi naman din ganun kalakasan ng lineup, pero napapalakas ng isang Jordan Heading at Alex Stockton. Paano pa yung SMB na may Junmar Fajardo ka na, may CJ Perez ka na, mga best shooters ka na dyan, best wing, mga kabrods, hindi na talaga mahirapan. Ito pong si Jordan Heading mga kabrods. Kaya ang dami nating mga reports and rumors na isa-isa na itong babaguhin ng SMB, mapa point guard to wings. Kaya doon nila iti-trade yung mga players na recently na naka-line up ngayon. Kaya ito pong si Jordan Heading, well, isa ito sa mga magandang package deal na gagawin ng SMB dito. Ang kaso nga lang, mayroon din naman problema ang SMB dito. Hindi naman porket gusto nila si Heading, ora-orada mga kabrods. Well, ang Converge Fiber Xers, isa ito sa mga talagang makunat na sa PBA. Hindi ito basta-basta ibibigay yung mga star players na ito. Diba? Sila pa nga gustong kumuha ng mga star players. Kaya itong problema ng SMB. Pero, ang Converge, pag inofferan mo ito ng magandang package deal, magandang player, nakapalit ng isang magandang player rin na katulad ni Jordan Heading, well, syempre magandang negotiation at papayag ang Converge dito. Kaya ang maganda, kung gugustuhin talaga ng SMB ito, kailangan fair ang trade. Magandang player to magandang player para makuha nila si Jordan Heading dahil worth it din naman talaga kung makuha mo ang player na ito. Ito pong sharp shooter na maganda yung skill set, point guard na shooter pa. Robin Duncan. Yes, ito lang din naman yung isa sa mga magiging prospect na itong paparating na PBA draft 2025. So ito pong si Robin Duncan, isa po itong Phil-Am mga kabrods, from Indiana ang kanyang tatay at ang kanyang nanay naman from Filipina mga kabrods. Kaya confirmed na Phil-Am, ito pong si Robin Duncan. Well, ito yung naglalaro sa Vermont Catamounts sa NCAA. Yes, sa NCAA sa Amerika yan mga kabrods ha. Tapos, meron din itong kapatid na trio brothers na first time sa NCAA na may trio brothers doon ng kanyang kapatid na si Everett
Everett, and Ernie. Pero mga kabrods, sa tatlong magkakapatid na yan, isa talaga ito pong si Robin Duncan ang pinakamagaling sa kanila. Yes, ito pong 6'4" shooting guard na ito. Pero sa kanyang stats sa NCAA sa Vermont Catamounts, nag-average ito ng 7.9 points per game, 7.2 rebounds per game, and 4.4 assists per game. Not bad na sa isang role player lang sa NCAA. Pero after niya dyan sa Vermont, mga kabrods, dito naglaro ito sa Team Fog na Estved sa Denmark. Well, yung stats dito ni Robin medyo mas tumaas kaysa dun sa NCAA sa college niya. Dito kasi sa paglaro niya sa Denmark sa pro, biglang average ng 9.4 points per game, 5.7 rebounds, and 4 assists per game. Not bad na mga kabrods dahil mas maganda at mas tumaas pa yung kanyang stats pagdating niya sa Denmark. Tapos, dito naglaro na siya. Na-reset na pinaglalaroan niya ang LWD basket sa BNXT League sa Netherlands. Ang maganda dito, ito na yung pinakamataas na stats sa buong career neto po ni Robin Duncan from NCAA to pro dahil ito yung nag-average dito ngayon ng 10.9 points per game, 5.7 rebounds per game, and 5.1 assists per game. So ang ganda mga kabrods dahil nag-i-improve talaga kada year ito pong si Robin Duncan. Kaya ito, may mga balita at reports tayo na papasukin na niya ang PBA Draft 2025. Isa siya sa mga nakikita nating prospects sa mga websites and rumors and reports mga kabrods. Well, ito po kasing 6'4" na shooting guard na ito, hindi lang naman basta-basta shooting guard ito mga brods. Meron din itong drive to the basket. May skills din ito na kayang maging point guard mga kabrods. Yung vision niya sa court at yung galing niya rebound and yung kanyang high leaping ability mga brods. Hindi lang basta-basta shooting guard, kundi ang taas pa tumalon. Yan ang kinaganda dito kay Robin Duncan mga kabrods. Kaya ito, nababalita at nasa prospect ito na pwedeng bumagsak ito ng number 12 or number 11 pick dito sa ating PBA Draft 2025. Pero may mga reports and rumors tayo na yung pang 11th na yan, syempre hawak yan ng Barangay Ginebra San Miguel. At yun ang isa sa mga gusto nilang kunin. Ito pong si Robin Duncan. Yes, dahil alam naman natin ang Ginebra focus sa semifinals against Northport ngayon. Pero gusto rin nila makakuha ng isang reliable rookie sa paparating ngayong 2025 na PBA draft at isang shooter pa, 6'4" na shooter. Ito pong si Robin Duncan talagang pag-aagawan nito sa PBA mga kabrods. Kaya ang Ginebra nakaabang na dito sa Phil-Am na ito. Ang dami ng ating reports and rumors na gusto rin ng Ginebra na kumuha sa UAAP. Bakit pa kukuha sa UAAP kung meron ng experience sa pro and sa NCAA? Ito pong si Robin Duncan at sa ibang bansa pa. Yan ang kinaganda dito kay Duncan mga brods. May experience na at parang hindi rookie kung maglaro. Tsaka nga pala hindi na rookie rin ito dahil nasa 29 years old na rin ito pong si Robin Duncan. Hinog na ito mga kabrods. Parang nung Stephen Holt na pag-draft dito sa PBA hindi na ganun ka bata dahil nasa pa-30 na rin ito pong si Holt nun So as well as dito kay Robin Duncan, nakatulad lang din ng age ni Stephen Holt na nagpa-draft sa PBA ay kayang-kaya pa mga kabrods. Hinog na sobra mga kabrods. Super rookie na ito. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans and PBA fans, sa tingin nyo, saan babagay ito pong si Robin Duncan? Dapat bang kunin ng Gin Kings ito? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.